Mga minamahal ng kapatid, limang-libo na tayong nag-aakala ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap natin unawain at uparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, panisulat sa aral at halimbawa ng Yesu Kristo. Isang pusuhan sisimulan natin ngayon ang naman na araw. Si Kristo ay matagumay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas. Ang magpakasama Saan ka pala pa tinatago ang sarili mo? Para sa ating kaligtasan. Tingin natin sa liwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa. Gusto natin ang may buhay ng pananampalataya. Kaysa niya sa pagkabusa sa krus, ay nawa ay makahati niya sa kanyang pananahin sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ang maraming mga pangyarihan, ang mga palaspas nito ay iyong pagpalangin at pamanalin upang sumasaya aming pagkukunin sa Mesiyas na aming hari, sa aming masundan at sa pamamagitan niya aming sabitin, ang hindi ng mamanib na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinagkakian na sama mo at ang Espiritu Santo magpasawalan. Amen. Manalangin tayo. Ang maraming mga pangyarihan, ginawang halimbawa dapat na tularan ang tagapagligtas namin naming iiba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagkinapating mga pagdiriwang ay aming labdin, ang kanyang ulirang pagkapatiisin at ang pakikisan sa pagkabuhay niya maligin. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
ang pagpapakasakit ng ating Panginoon Kristo ayon kay San Lucas. Noong panahon iyon, tumindig ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba. Sinimulan nilang palatangan siya. Ano na? Ang taong ito'y nabuhin namin na nagdulsol sa aming kababayan na maghimagsik at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis sa Cesar. Pinapaliwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari. At tinanong siya ni Pilato, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi. tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao, Wala akong nakita ang kasalanan ng tao ito. ngunit mapilit sila at ang wika. Sa pamamagitan ng kanyang mga tuloy, inutukan niya mag-imagsik ang buong Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ito'y narito. Nang marinig ito ni Pilato, tinanong niya kung taga-Galilea si Jesus. At nang malaman siya'y mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon na ay nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang kabalitaan tungkol dito at matagalan niyang hindi makita. Pumaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya tinanong niya at tinanong si Jesus. Ngunit hindi ito sumagot kauntingan. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil ng pamamaratan kay Jesus. Tinawag siya at luya ni Herodes, pati ng kanyang mga kaaway. Sinutan siya ng malingan na gabi at pinabalik kay Pilato. At ng araw ni iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagabi. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao, at sinabi sa kanila, Sinaktan ninyo sa akin ang tao ito sa kasalanan, panununsol sa mga tao. Ngayon, sinisiyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan ko walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes, kaya si Jesus ay pinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat kapulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan, kaya kakagupit ko lang siya sa kapalalayain. tuwing Pasko, kinakailangan magkalaya si Pilato ng isang linggo para sa kanila. Subalit, sabay-sabay na sumigaw ang manda. Patayin ang tao na! Palayain si Barrabas! Gabi-linggo si Barrabas dahil sa paglibagsin na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mamalaya si Jesus. Ngunit sumigaw ang mga tao. Ipa ko sa krus! Ipa ko sa krus! Ngunit na sinabi sa kanila ng Pilato, Bakit? Anong ginawa niya ng masama? Wala akong makitang dahilan upang siya ay ipapatay. Hahagupit ko na lang siya at saka palalayain. Datapwat lalo nilang pinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus, at sa wakas ay nanalig ang kanilang sigaw. Kaya tinina siya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang tao gabi-linggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay ayon sa hinihingi nila, at ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nagdala nila si Jesus upang ipako. Nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga-Sirene. Pinigil nila ito at pinakasan sa kanya ang krus kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nanananghoy at nananamitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila,
Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tanisan. Ang tanisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating yung mga araw na sasabihin nila, babanan ang mga roho, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpagsuso. Sa mga araw na iyo ay sasabihin ng mga tao sa mga mundo, tumo kayo sa amin, at sa pagkurol, tapunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kapoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? May dinala kasi ang dalawang salarin upang panahin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dapong tinatawag ng buto, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. at nagsakalan sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuoan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanunood. Idilibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anina. Iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Inibakit siya ng mga kawal, nilapitan at inalog ng maasim na alam. Sinabi nila, Ikaw ang hari ng mga Hudyo. Iligtas mo ang iyong sarili. at nakasulat sa ulan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo. Ito ang hari ng mga Hudyo. Inuya siya ng isa sa pamasalalin na pag-ibig at ang sabi, Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili. Bakit na kami? Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw nga'y pinarurusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang tao ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, palalahanin mo ako. Kapag nalahari ka na, sumunod si Jesus. Sinasabi ko sa iyo, ngayon isasama kita sa paraiso. Nang maging 12 ng hari, nagdilim sa buong lupain hanggang sa ikatlong ng hapon. Nawalan ng liwanag ng araw at ang tabing ng templo'y nabulig sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus. Ama, sa kamay mo'y pinagtatalubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Magsilod po. Magsisimula. Uli sa Diyos. tunay kong matuloy ang tao ito. Sabi niya, ang nangyari ito nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid. At muli silang pinadabuhan ang kanilang bibig. Nakatayo naman sa dikalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea. At nakita rin nila ang mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo.